Ito ang problema guys. Ayan. Napalitan ka na lang ng bago boss. Sige na tubig. Okay na, maganda na, panalo na. Mapagpalang araw guys, another client naman tayo na Suzuki DA17 with turbo. So ang problema guys, sobrang lakas ng usok, tsaka white smoke. And then sabi nga ng may-ari, tumatakbo naman siya. Ang problema lang napakalakas ng white smoke. Sa unang andar, kung titingnan mo, medyo okay pa. Once na uminit na yan siya, so doon na nagkakaroon ng problema. So ito yung naging main concern ng may-ari, kung ano yung possible na sira o ano yung pwedeng palitan na maging remedy. So dito parang hindi ito remedy na mangyayari, is kailangan talagang buksan ang buong makina at malalaman din kung ano yung possible issue. So ito ngayon guys, pinandar namin, and then after a few minutes, once a minute, check natin kung anong kalalabasan ng engine. So tara, balik tayo guys after a few minutes. Let's go. Ito ang problema guys. Ayan. Napalitan ka na lang ng bago boss. Sige na tubig. Okay na, maganda na, panalo na. So nakita nyo guys, halos hindi na makita yung buong sasakyan. Dito kami nga sa likuran bahagi. So talagang napakakapal ng kanyang white smoke. So ibig sabihin, kumakain ito ng oil, o either turbo ang sira nito o yung kanyang piston ring. So marami magiging possible cause. So ang gawin natin dito guys is kailangan natin tanggalin yung kanyang buong makina, o una-una yung kanyang turbo. Dito pa lang malalaman natin kung ano yung magiging issue. So dito nga guys, nakita namin dito yung problema ng turbo, kasi nga yung turbo medyo may kalansing yung tunog sa loob. So doon namin nalaman na talagang subject for pull out na pati yung makina, kasi talagang malaki yung damage. So ayan guys, nakita namin na bago yung turbong bili nila, ang problema lang ay hindi na siya sasabi na kumbaga replacement siya na ordinary yung nabili nila. Parang sa Shopee lang yata yun. And then yun na, bumigay pa rin ng turbo. So subject for pull out na yung buong makina, hindi na magagawa ng paraan. Pero before that, ang gagawin natin is kailangan natin tanggalin yung kanyang intercooler ng kanyang turbo, kasi once na magkaroon ng problema yung oil leak yung turbo, so ang oil tatakbo na yun automatic sa intercooler. So dyan napupundo yung oil guys, hanggang magkakaroon na siya ng white smoke papunta sa tambutso. So kailangan siyang baklasin. So kasi makita natin dito guys, yung kanyang oil na galing sa turbo, ganito karami. Sa turbo pa rin yan guys. So ibig sabihin, ano pa kaya yung intercooler. So kailangan siyang tanggalin para makita natin kung ano yung kalalabasan ng intercooler. So ayan na guys, tinanggal na natin. So wala na dito sa lagayan niya. So ito na yung kanyang hose. So bubuhusan natin yung laman ng intercooler. So kita nyo yung oil, ayan, sa intercooler. So yan ang nagiging primary suspect once na magkaroon ng white smoke. Kasi nga sira ng turbo mo. So ito na yung magiging possible issue. So number 1 talaga kailangan linisan. Any kind of turbo guys, kahit sabihin na diesel yan or Toyota o Isuzu. So kailangan talaga once na kayo ng turbo, magpalit, may mga problema yung makina, yung musok ng white smoke, and then nagpalit kayo ng turbo, kailangan talagang tanggalin yung intercooler. Kasi pag hindi tinanggal yan, so babalik magkakaroon yan ng problema talaga sa sa usok. So magugulat ka, sakit yung ulo mo, paano mo i-diagnose bakit mausok pa rin. So marami ka nang papalitan, so gagastos ka ng malaki, pero yung problema pala is yung usok nandito lang pala. Pero matagal yan siya maubos guys, siguro mga 2-3 araw yan kung hindi mo tatanggalin yung intercooler. Kasi tutunawin mo pa yung mga niya, yung lahat ng oil dun sa loob bago yan matanggal. So ibig sabihin, problema talaga yung may-ari. The more mo ginagamit, the more ka problema, mas lalaki yung gastos. So yun po yung basic pointers dito guys. Lahat po yan ng hoses na kinakabitan ng tawag yan ng turbo na nakakonect doon, is kailangan siyang tanggalin ng linisan at tanggalin talaga yung kanyang mga oil. So yun po yung magiging remedy. Okay? So next guys, once na matanggal na muna yung yung intercooler, so ang mismong problema nito is yung loob na ng makina. Mismo yung kanyang clearance ng kanyang crankshaft o main journal, talagang may kain na yan, especially yung kanyang mga bearing, conrod bearing, kasi kumain na yung kumain na yung oil, naghalo-halo na yung mga dumi doon, mga libaba. So number 1 tatamaan diyan guys is yung yung conrod bearing. So po yung conrod bearing, mabit lang po yan. So pag merong mga alibaba yan, so number 1 yan, tatamaan talaga yan. So sisira talaga yung conrod bearing, kakatok na po yan. Nakikita niyo yung mga clearances niyan at yung kanyang mga gas-gas. So number 1 na yan guys. So yan po yung magiging possible issue once na magkaroon kayo ng mga ganitong mga encounter. So yun po yung mga basic pointers guys na dapat yung malaman kailangan dito. Maingat po kayo, especially yung conrod bearing. Yan conrod bearing guys, so once na magkaroon ng problema yung oil pump mo, pati yung oil pump mo yan guys, damay-damay na rin yan, kasi nga dahil dun sa alibaba na nagmula dun sa sa natawag na turbo na issue. So lahat po yan dadamay-damay na po yan. Kasi kung saan po dumadaan yung fluid,
So gagagasgasin po niya lahat yon. So magiging issue niyan is talagang general overhaul, general palit ng turbo. So marami ang magiging possible issue. So yun po yung magiging sakit sa ulo ng may-ari. Kaya suggest ko lang po sa mga nagbabalak na magbili ng mga sasakyan, kailangan po talaga ingat po kayo sa turbo, ingat po kayo sa oil na gagamitin nyo para yung turbo is safe. So yun po yung number 1 to na dapat nyo tandaan. So pag ganito guys, kailangan na siyang i-check ng machine shop kung okay ba yung clearance, kung okay. So pwede na siyang i-rebuild. So yun po yung mga basic pointers guys. So hanggang dito lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. Please share my video, subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.